Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Migs Juan. Naranasan nyo na ba na magsalita pero parang hindi kayo naiintindihan? O kaya naman, nagsabi ka ng isang bagay at ang kasunod ay kalituhan o hindi pagkakaintindihan? Kung oo, huwag mag-alala dahil sa video na ito, matutunan natin kung paano maging mas mabisang tagapagsalita at tagapakinig. Hindi lang ito basta about pagsasalita, kundi tungkol sa pag-unawa at pagpapahayag ng tama. Ready na ba kayong maging effective communicators? Halina't simulan natin. Number 1, ano ang mabisang komunikasyon? Alam nyo ba na ang mabisang komunikasyon ay may kakayahang magbago ng ating mga relasyon, hindi lang sa trabaho kundi pati sa pamilya, kaibigan, at iba pang aspeto ng ating buhay? Kaya napakahalaga na matutunan natin kung paano ito gawing epektibo. Pag sinabi nating mabisang komunikasyon, ibig sabihin nito ay may pagkakaintindihan sa pagitan ng nagpadala ng mensahe at ng tumanggap nito. Walang kalituhan, malinaw ang layunin, at may feedback na makakatulong upang ma-verify kung nakuha talaga ang mensahe. Number 2, mga uri ng komunikasyon. Ang komunikasyon ay may dalawang pangunahing anyo, verbal at non-verbal. Verbal communication. Ito ang ginagamit natin kapag nagsasalita tayo o nagbabasa. Isang halimbawa nito ay kapag may team meeting at nagsalita ka at kung paano mo ipinaabot ang mensahe gamit ang mga salita. Non-verbal communication. Dito, hindi natin ginagamit ang mga salita, pero sa body language, mga galak ng mukha at tono ng boses, madalas nating naipapahayag ang mas malalim na mensahe. Halimbawa, kung ikaw ay nagsasalita pero nakayuko ang ulo at hindi tumitingin sa mata ng kausap, ang ibig sabihin ay tila wala kang interes sa pakikipag-usap. Pero kapag tumingin ka ng tuwid sa mata at maligaya ang mukha, ipinapakita mo ang iyong pagkainteresado at paggalang. Number 3, mga elemento ng mabisa komunikasyon. Hindi sapat na ikaw lang ang magsasalita, dapat ang kabilang partido ay aktibong nakikinig. Ano ba ang ibig sabihin ng active listening? Ito ay ang pagbibigay ng buong pansin at hindi lang basta naririnig ang sinasabi, kundi ang pag-unawa at pagbigay ng feedback. Wala nang mas frustrating kaysa sa isang mensahe na mahirap intindihin, di ba? Kaya para sa mabisang komunikasyon, be clear and get to the point. Huwag maging wordy at iwasan ang mga jargon na mahirap maintindihan. Isang magandang halimbawa, kung nagbigay ka ng instruction na pakilinis ang buong kwarto, pero hindi mo tinukoy kung anong parte ng kwarto ang unang lilinisin, baka magkakonting kalituhan. Ang empathy o ang kakayahang magpakita ng malasakit sa iba ay isang importanteng bahagi ng komunikasyon. Kapag tayo ay empathic, mas madali nating maintindihan ang pinagmumula ng iba't ibang pananaw at nakikilala ang nararamdaman nila. Kung ikaw ay may problema, makakaramdam ka ba ng kaginhawahan kung ang kausap mo ay hindi nakikinig o mukhang wala kang kwenta? Siyempre hindi. Kaya't empathizing is key. Number 4, mga hamon sa komunikasyon at paano malalampasan. Miscommunication, isa sa mga pinakamalaking hadlang sa mabisang komunikasyon ay ang miscommunication. Kung minsan nagkakaroon tayo ng misunderstanding dahil kulang ang impormasyon, mabilis tayo mag-assume o hindi natin nabigyan ng pagkakataon ng kabilang tao na magpaliwanag. Halimbawa, kung sinabi ng boss mo, gusto ko ng reports by next week, ngunit hindi malinaw kung anong araw at anong oras ito kailangan, baka magkaproblema tayo. Kaya mag-ask ng clarifying questions para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Minsan naman, ang ating kultura ay maaaring magdulot ng miscommunication. Halimbawa, ang ilang kultura ay mas mahiyain at hindi masyadong vocal, habang ang iba ay direkta sa pagsasabi ng opinyon. Kaya't magpakita ng respeto sa ibang kultura at maging bukas sa kanilang pananaw. Number 5, mga tips para sa mabisang komunikasyon. Narito ang ilang madaling tips na pwede mong sundan upang maging mas mabisang komunikador. Number 1, listen more than you speak. Kapag mas maraming oras kang nakikinig, mas marami kang matututunan. Number 2, be clear and concise. Gamitin ang simpleng wika upang walang kalituhan. Number 3, practice empathy. Isipin kung paano makakaramdam ang kausap mo sa iyong mga sinasabi. Number 4, use nonverbal cues. Tumingin sa mata, gumamit ng open body language,
at ngiti para magpakita ng interes at respeto. Engage with audience. Nais nyo bang subukan ito ngayon? Mag-isip ng isang sitwasyon kung saan pwede mong gamitin ang mga tips na ito sa inyong pakikipag-usap. Share it with us sa comments below. Conclusion ng video. Sa mabisang komunikasyon, hindi lang tayo basta nagsasalita, kundi tinutulungan nating maintindihan ang ating mensahe. Sa pamamagitan ng active listening, pagiging clear at concise, at pagpapakita ng empathy, mas magiging epektibo tayo sa ating mga relasyon, mapapersonal man o profesional. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo at magamit ito sa araw-araw. Huwag kalimutan, ang mabisang komunikasyon ay hindi lang isang kasanayan. Ito ay isang paraan upang magtagumpay sa buhay. Paalam at maging magalang sa lahat ng iyong komunikasyon.